Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng banal na mag-anak. Sa paparating na bagong taon, naway hindi kami maging makasarili at sa halip ay lalong mapag-ugnay, lalong mapagbigay, at lalong umiibig. Amen. At ang ating punong tagapagdiwang, Padre J. Flandes, SVD, magsitayong lahat at samahan natin ang kuro sa pambungad na awitin. Sa ating banal panalangin, ating isamang intensyon ni na Maria Bilan, Gay Frechi, Dinian Villahermosa, Alma Dator, Dignadisi family, intensyon ng Baraka family, Francisco family, Calusa family, at para sa kaluluwa ni na Juanito George Oscar Herminio. Thanksgiving of Cecilia Haba and family, and for the wedding anniversary of Efren and Marilyn Galat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Merry Christmas. Christmas. Ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng banal na mag-anak ngayong Kapaskuhan ay nagpapaalala sa atin na isinilang ang tagapagligtas sa isang mag-anak. Nawa ang lahat ng mga mag-anak sa buong daigdig ay basbasa ng Panginoong Hesus na siya ring isinilang sa pamilya ng sangkatauhan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaluban mo kami ng ulirang huwara ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtupad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo pong lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Itinuturo ni Sirach na dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak, at ang mga anak naman ay dapat na gumalang at maaga sa mga magulang, lalo na sa kanilang katandaan. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon na kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasabulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran ng iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ikalawang pagbasa. Iminumungkahi ni Apostol Pablo ng tunay na pananampalataya at kabanalang Kristiyano ay nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis at pagmamahalan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga tiga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo,
sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag niyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayong lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Magbangon ka, sabi sa kanya, iwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang nagahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo pong lahat para sa humilya. So ang pamilya ay biyaya ng Panginoon. Yung pamilya natin, gift ni Lord yan. Ang Diyos mismo ay pumunta sa mundong ito sa pamamagitan ng pamilya. Diyos, makapangyarihan na yon. Pwede siyang pumunta dito, no? Na mag-isa. Pero ginamit pa rin ang pamilya sa pamamagitan ni Jose at ni Maria para magkaroon tayo ng Mesiyas, no?
That's why ang pamilya, therefore, ay daan, pamamaraan din yan para sa ating kabanalan. Okay? Tandaan, ang pamilya ay daan para sa kabanalan. Yung pamilya natin sa Pilipinas at pamilya dito sa Hong Kong, sa El Shaddai, daan para sa ating kabanalan. Dahil sa pananampalataya, tayo ay naging pamilya, mga anak ng Panginoon. Okay? So, that's why yung ating pamilya, no, yun ay ang unang paaralan ng mga alagad ni Kristo. The first school of a disciple of Christ. That's why ang simbahan, ang pamilya pala ay unang simbahan. Domestic church. Okay? Domestic church. Ang pamilya ay unang simbahan. That's why yung mga magulang, kayo ang unang katekista. The first catechist to the children of God entrusted to you. Yung anak nyo, anak ng Diyos yan. Kayo ang tagapangalaga sa anak ng Diyos. Kayo ang unang teacher sa anak ng Diyos. No? Tuturuan natin sila tungkol sa ating pananampalataya. Okay? So yun ang duty ng magulang, no, to teach the children. So ang pamilya, domestic church, unang paaralan, the first school of a disciple of Christ. Diyan matutunan sa pamilya. That's why sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo sa taga-Kolosas, dapat kayo maging mahabagin. No? Ang pamilya, mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin, mapag-umanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Hindi naman perfect yung family natin. Sometimes may misunderstanding, pag-aaway, dahil hindi nagre-remit, nag-aaway. Okay? But, sabi nga dito, magpatawaran. Okay? Tanda natin yan. Okay? Magpatawaran. Huwag hayaan yung pride, yung galit. Dapat magpakumbaba. Dapat nandun pa yung pagmamahal, yung respect sa pamilya. Remember, yung ating pamilya, gift ni Lord sa atin yan. At tayong lahat, tulad ni Jesus, di ba, may pamilya, wala namang taong pumunta sa mundo na lumitaw lang parang singaw. Lahat tayo ay nanggaling sa pamilya. Yun ang identity. That's why tayong lahat migrante, OFW. I'm sure nandito tayo ng ibang bansa para sa pamilya. Okay? Nagsakripisyo para sa pamilya. Kasi yun ang ating identity. Yung iba nga excited, umuwi, di ba? Makita ang pamilya. Kasi bago umuwi, nagpa-straight ng buhok. Hindi naligo ng 2 araw. Kasi pag maligo, babalik, kulot ulit. Di ba? So excited dahil sa pamilya. Okay? That's why the pamilya ay gift ni Lord yan. Tanda natin, ang pamilya, gift ni Lord. Okay? That's why sa pamilya, of course, nandun yung tatay, nandun yung nanay, at yung anak. Di ba? Ano yung fourth commandment? Naalala natin? Honor your father and your mother. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. O, di ba? May promise pala. Pag gumagalang ka sa ama mo, maski nasaktan ka, yung malit pa tayo, pero nandun pa rin yung pagmamahal mo. Gumagalang. Sabi nga, nagbabayad ka na sa kasalanan. Ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-impok ng kayamanan. Okay? So maganda yung promise, no? Pag nag-respect ka sa ama mo, parang nagbabayad ka ng kasalanan. Talagang inaalagaan yung nanay mo, nag-impok ka ng kayamanan. Okay? So that's why maski matanda na, of course, yung nanay natin, mga magulang, no, mas wala na rin pasyensya kasi palagi na lang, anak, wala nang gamot. Anak, no, hindi na nakakarinig. Mama, kumusta ka na, ma? Ha? Ano? Pagsisiyahan mo na lang. Hindi na nakilala, no? May Alzheimer na, no? Pagtawag, hindi na, but be patient. Yun ang maibigay natin. Naibigay na lang yung the best para sa kanila, unawain, no? Kasi yung matanda na. Ano? Na hindi na marinig. Ma, kumusta ka, ma? Ano?
Pero pag, nakarimit ka no, oh, magkano? oh, oh, so, ang punto naman doon, yon ha, to show yung ating pagmamahal sa kanila. Huwag na yung magsisi na, yung magigil ka na, pag nawala siya doon, iyak nang iyak ka na, wala na yon. Ang gusto nila habang nabuhay sila, ibigay mo yung best mo. No, meron nga tayong kababayan, no, kasistiran, talagang maganda yung trabaho niya sa amo, 20 years, no? At mabait yung amo, pero dahil yung nga, gusto siya mismo, talagang sinasacrifice sa yung, yan, no, yung maganda sana yung sahod niya, pero sinasacrifice niya para siya mismo mag-alaga ng kanyang magulang. Okay? Kasi wala naman din siyang pamilya, no? Talagang sinasacrifice ko, Father. Ito na lang yung pangbawi. For how many years nag-abroad, Father? Ito na lang mismo, ako mismo mag-alaga. Imagine that. No? Pero ang promise, di ba? Ang nagbabayad, di ba? Ang gumagalang ng amay, nagbabayad ng kasalanan. Ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-impok ng kayamanan. Okay? Tandaan natin yan. So, and also tayo rin, no, yung pamilya ay tinawag na magmisyon. No? Hindi lamang tayo. Pati yung mga anak pwede magmisyon. 'Di ba? Kung naging matatag sila sa kanilang pagka-Kristyano, yan ay mission yan. Hindi na i-influence sa barkada. Dito tayo, huwag tayong pumasok. Pero pag sinabi natin, hindi, pasok, ito yung duty natin, mag-aral. Magbilyar tayo, hindi. Magdasal tayo. Yun, pwede sila maging misyonero. Anak, mag-misyonero. Isabuhay mo yung pananampalataya mo, anak. Okay? So, yung mga bata mismo, they can inspire. You know, yung grade 5 pa ako, may isang classmate ako, nagsuot ng scapular. Tingin ako ng scapular. Sa classmate ko yata, siya lang doon ako na-inspire sa kanya. Okay? Parang natutunan ako, parang nagmi-mission na rin siya. Hanggang ngayon, suot ko pa rin yung scapular. Okay? So, ibig yung mga bata can inspire their classmate, yung kanilang kaibigan. Nagmi-mission din sila. Okay? So, turuan natin sila kung ilapit sa Panginoon, maski bata pa, marunong na magmisyon. Kasi ang batang hindi nagmimisyon ay consumption daw. Oh, pero pag nagmimisyon, turuan, no? Na pag kumain, may sinong maghuhugas, no? Dilig ng halaman, hindi lang pagkain kagad, iwanan, cellphone. Dapat i-disiplina. Okay? The more i-disiplina yung anak, most likely maging successful yan. Pero pag inispoiled mo palagi, baka later on ikaw ang may sakit ng ulo. Bibigyan ka ng problema. So wag matakot, maski naghirap, maliit pa naghirap, talagang trabaho, kasi sigurado yan, iba-value yan yung kanyang kinabukasan. Pero pag anyway, si mama, padala naman yun. Isang text ko lang, wala na Oh. Anak, padala ko, hintayin mo. Oh. Sometimes, i-disiplina nyo. Okay? The more na walang discipline, aabusuhin kayo. Matanda ka na dito, imbis plano mo, 10 years lang, 30 years na, pati yung apo mo, ikaw pa nagpaaral. Dahil, na-spoil yung, sa sobrang pagmamahal. Kasi doon natin binabawi. Kasi wala tayo doon, binabawi nila, padala. At pos, pinadala mo, pumunta lang sa sabungan, bilyaran. Okay? So, try to discipline. That's why dapat ang Diyos ang nasa gitna, naging sentro sa ating pamilya. Kasi pag wala na si Lord, watak-watak na ang pamilya, kanya-kanya. Pag si Lord ang nasa gitna ng pamilya, maski may problemado, talagang aakitin, no? Aayusin lahat dahil si Lord ang nasa gitna ng ating pamilya. At alam nyo, yung pamilya mismo ni Jesus ay yung bago natin naranasan, sila nakaranas din, nag-migrate sila. 'Di ba? Dahil plano ni Herodes, patayin yung mga bata, at sabi ng anghel, alis kayo. Saan sila pumunta? Anong instruction? Saan pumunta ang mag-ina? Sa Saikong. 'Di ba? Sa Ehipto. 'Di ba? Ibang kultura 'yun, ibang langwahe, pagkain, 'di ba? Sila mismo nag-OFW doon sa Egypt, nag-migrate. Baka si Jose, karpintero, trabaho karpintero.
Baka kulang pa yung pera nila. Sabi na lang ni Jose, magkuskus na lang ako, extra work. Di ba? Alam nyo yung karanasan natin, nakarelate yung mag-ina. Lingwahe, nahirapan sa language, tulad natin dito, pagdating ng Hong Kong, hindi natin alam, ang alam natin, haya. 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 Okay? Nahirapan yung pagkain. Di ba? Ibang kultura. Sila mismo. So pag may problema din tayo, lapitan natin ang Holy Family. Sana meron tayong image or holy picture ng Holy Family sa kwarto natin. Pag may problema, lapitan sila mismo nakaranas bilang migrante, bilang OFW. Maria, tulungan mo ko, Jose. Ganito, no, problema ko, no, na ganito yung malayo, sana yung pamilya, pray for it. Okay? That's why, pero sila ay naging masunurin sa kalooban ng Ama, maski nandoon, nag-migrate, hindi pa rin sila, pinoprotektahan pa rin sila ng Panginoon. Hindi na iniwanan. Kasi yung nag-migrate sila, Egypt, di ba? Malakas yung kanilang Diyos-Diyosan din sa Egyptian. Di ba yung lumang tipan, yung ang nagalit sila kasi di ba galing sila ng Egypt, pinalaya, pag doon na sa promised land, nag-worship sila, no, ng mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Pero sila, committed pa rin yung mag-anak. Maski pumunta sa ibang bansa, committed sila sa kanilang pananampalataya. Di ba? May kababayan tayo, no, Katoliko doon, pagdating ng Hong Kong, na nandun na sa kabilang simbahan. Dahil hindi committed sa pananampalataya. That's why meron tayong gathering dito sa Saikong para mapalalim, mapatatag yung ating pananampalataya. Maski sino mang mag-akay sa atin, hindi tayo lilipat dahil ito ang tunay na simbahan ng Panginoon. Okay? That's why here, tulad lang mag-ina. No? Hindi, Lord, kala ko, Lord, pinili mo ako maging nanay. Bakit naman dito ako, Lord, na napunta? Hirap naman to, Lord. O, hindi naman nagtampo si Maria, di ba? Pinili siya, si Jose. Lord, kung pinili mo, sana magpadala ka ng military, Lord. Protect. Pero sumunod pa rin. Di ba? Sinunod pa rin yung kalooban ng Ama. Okay? Na hindi namimili. Di ba? Hindi namimili. Talagang naranasan nila. Imagine, nag-travel. Di ba? Gabi nga sila umalis. Okay? Hindi pa ka nakabook ng flight. O talagang nagkabayo papuntang Egypt. Wala pang Cebu Pacific noon. Oh, imagine that lakad gabi para to protect the child. Yung sakripisyo nila. Okay? Baka pagdating sa Egypt, naghanap pa ng boarding house. Ano? No? So, imagine that. No? Walang kakilala, tapos hindi alam yung lingwahe. Pero alam nyo, pag si Lord talaga ang naging sentro, sasamahan tayo ni Lord. Pagdating ng Hong Kong, di ba, walang kakilala. Pero pag si Lord ang sentro sa buhay mo, dadalhin ka sa Saikong sa El Shaddai. Ano? Okay? That's why, ang pamilya, doon din tayo natuto, no, yung pagmamahal, sa lahat, doon tayo, di ba, ang family ay unang paaralan ng mga alagad. Okay? So doon tayo natuto paano magmahal, paano isabuhay ang pananampalataya. Di ba? So we learn to love from the family. That's why family is love. Di ba yung kanta ng Apo? Alam niyo yung kanta ng Apo, yung pag-ibig? Sabi doon, hindi mo malimutan kung kailan nagsimulang matuto kung papanong magmahal. At di mo malimutan kung kailan mo natikman ang una mong halik, yakap na napakahigpit, pag-ibig na tunay hanggang langit. Ibig sabihin, ang una mong halik, di ba? Hindi mo makalimutan yun. Yung maliit pa tayo, halik ng tatay mo, mama, cute ang anak mo, di ba? Ang yakap ni nanay, di ba? Pag umiyak ng gabi, yiniyak, that's why hindi mo makalimutan. Diyan tayo natutong magmahal dahil sa pamilya. Sana yung pamilya ay puno ng pag-ibig, no? Pero so sad ngayon, may mga anak ina-abandon, iniiwanan. Paano ko sila magmahal, no? That's why may problema sa lipunan
dahil yung mga bata hindi naranasan ang pagmamahal. Okay? So, that's why bukasyon talaga yung nanay, tatay, yung bukasyon yan. Gagamitin kayo ng Panginoon para matuto yung bata ng pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng responsableng, no, yung nanay, yung tatay. Okay? That's why si Jesus, naranasan niya yung unconditional love kay Maria at kay Jose. Yung pagmamahal, handang inako yung cross. No? Hindi iniisip ang sarili. Okay? That's why sana sa pamilya maranasan natin, no, yung pagmamahal. At pamilya din tayo sa Hong Kong bilang El Shaddai. Sana maghari yung pagmamahalan. Although iba-iba tayo, personality, may mga tampuhan, pero sana mangimbabaw pa rin yung pagmamahal. Sabihin natin sa katabi natin, I love you, sister. Brother. Yakapin mo, mahal kita. Ganon. Mahal. Oh. Sana maghari ang pagmamahal. No? Diba? So, naway sa ating banal, no? Banal na sa pakapistahan ng Holy Family, banal na mag-anak, naway maging sentro ang Diyos sa ating pamilya, sa ating komunidad. Amen. Magsitayo ating ipahayag ang pananampalataya, sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Marihang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo sa Kanyang anak upang tayo iligtas. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat, manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging huwara nawa ang simbahan sa mundo sa pagsusumikap na magkaroon ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Turing nawa ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ang salita ng Diyos bilang batayan at adhikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang lumago sa paggalang at pag-ibig ang bawat pamilya sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging inspirasyon nawa ang mga magulang sa kanilang mga anak upang mahikayat silang magsikap sa kabila ng kahirapan at pag-abigo. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa na at matagpuan nila sa kanyang kaharian ang liwanag niyang di nagmamaliw. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa tanan nga miyembro ng El Shaddai, DWXI Per Partner Fellowship International, nga grabe ang problema sa pamilya, kwarta, emosyon ug sakit. Ginoo, tabangi kami nga dili kami maluya sa grabe nga problema, dili kami mahilayo kanimo sa among pagserbisyo, tagaay kami og kusog kabaskog. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandaling katahimikan, ating panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Diyos naming Ama, mabuklod nawa namin bilang isang pamilya sa ilalim
ng iyong dakilang pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo pong lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kaludan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Berhin at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. O kawera sa Torhin, O kamleta sa Torhin, O kamleta sa Torhin, Christ the Lord. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him, Christ the Lord. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay, si Kristo muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Papa at ni Stephen naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Bago natin dasalin ang Ama namin, manahimik tayo sandali at sa tahimik ating idalangin ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Naway merong pagpapatawad, pagmamahalan, pagkakaisa sa ating pamilya. Naway maghari ang pagmamahal ng Diyos sa ating pamilya, sa ating komunidad. So sa tahimik, ating isama sa ating panalangin ang ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na yung may mga problema, may karamdaman. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang mapapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig natin ito, paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa'y alay mo. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig natin ito, paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa'y alay mo. Paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa'y alay mo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawakta sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang poong Diyos nating mahal ay nakitang nananahan dito sa lupang ibabaw. Siya ay kaisa at kapisan ng buong sangkatauhan.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak, matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. The Jubilee Prayer, Pilgrims of Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos, in the sure expectations of a new heaven and a new earth, when, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. At bago po ang pagbabasbas, atin pong pasalamatan ng ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng grasyang natanggap natin sa banal na misa. At yung ating word, in other words, no, available, no, dito ay araw-araw na gospel na may kasamang pagninilay reflection. No? So mag-good material para sa ating panalangin, sa ating prayer, personal prayer. No? Yung gospel ito, yung gospel ng sa pagmamas, no? Sa simbahan. Dito everyday at may parang konting homily yung reflection. No? So kindly procure magandang way to invest sa ating spiritual life. No? So hindi lamang kilay, mag-invest, pati dito mag-invest sa ating spiritual na pamumuhay. Of course, yung ating liturgical calendar. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, isogo mo ang iyong liwanag upang makamtan ang ibinibigay ng iyong kagandahang loob at maitalaga ng tanan ang sarili sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos ang misa, humayot sundin ang halimbawa ng banal na mag-anak sa inyong buhay. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawin ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang Diyos ay tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at maguhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang
Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Amen. Katatapos ng ating banal na misa.